Umuulan ng gabing yon sa squatters area kung saan nakatira si Iza. Basang-basa ang kalsada. Naglalawa na ang looban ng ibang bahay. At ang ilaw mula sa daan ay kumikislap dahil sa lakas ng hangin. Sa isang bukas na karinderya sa kanto ng Palangka Street naroon si Iza. Payat, tahimik, nakasuot ng kupas na uniforme habang pinupunasan ng mesa sa 12 ulit ng araw na yon. Pagod na siya. Mula 6 ng umaga. Hindi na siya halos nakaupo. Panay utos, panay linis, panay hinga ng malalim para hindi mapikon sa ilang bastos na customers, pero lahat tiniis niya. Matindi kasi ang kanyang pangangailangan. Ang kita niya sa isang araw, sapat para hindi siya magutom. Kaso, maraming bayarin. Isa pa, mabait naman si Aling Tisay, ang matandang may-ari ng karinderya. Kahit madalas, ay may inaatang nakakaibang pabor. Iza, tawag nito, i-deliver mo nga kay Mang Edong ito. Sabihin mong huwag niyang buksan. Idiretso na kay Lito, importante yan. Tumango si Iza. Sanay na siya sa mga ganitong hiling ni Aling Tisay. Madalas naman ay sobre. May mga araw naman na paper bag na animoy pang grocery ang ipapadala sa kanya. Wala naman siyang pakialam. Basta't matapos ang trabaho at makauwi, makatulog lang siya, yun lang ang mahalaga. Swerte ni Lito, pinapadalhan pa ng ulam ng nanay niya. Bulong ni Isa sa sarili. Habang isinasalpak sa ilalim ng kanyang uniform ang bag, para hindi mabasa ng ulan, naglakad siya papuntang kabilang kanto. Sa lumang bahay na yari sa yerot kahoy, maaliwalas ito kaninang umaga pero ngayon, halos hindi na makita at tila inabandona dahil walang ilaw. Kumakatok siya ng 3 beses. Walang sumasagot. Nang hahakbang na sana siya paalis, may biglang bumusina. 2 sasakyang itim ang pumreno sa harap niya. Bago pa siya makapagtanong, bumaba ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na damit at may hawak na baril. Pidea, huwag kang gagalaw! Sigaw ng isa. Napaatras siya. Po, anong meron? Isang lalaki ang lumapit. Marahas kinuha ang hawak niyang paper bag. Initsa ito sa semento. Tumapon ang laman. At pake-paketing plastic na may lamang puting pulbos ang lumantad sa lahat. 1, 2, 3, hanggang 10. Namutla si Iza na mapagtanto niya ang nangyari sa wakas. Miss, bad item ka. Anas ng isa habang kinukunan ng larawan ng mga pakete. Hindi siya nakakibo. Hindi siya makahinga. Samantalang pinoposasan na siya at pinapapasok sa sasakyan. Hindi po akin yan. Bulong niya, kahit pa nanginginig. Inutos lang po yan sa akin, sir! Sir! Matagal ka na naming minamanmanan, miss. Makailang ulit ka na nag-aatin sa barangay nyo. At front nyo lang ang karinderya. Huli ka sa akto kaya sa presinto ka na magpaliwanag. Dali niyan! Malamig na utos ng pinuno ng grupo. Malamig ang posa sa kanyang palapulsuhan. Nakatanaw ang lahat ng kapitbahay niya habang ipinapasok siya ng sasakyan. Lahat ay nakaantabay kahit pa umuulan. Nakita niya si Aling Tisay mula sa malayo. Nakaawang ang kurtina mula sa bintana ng karinderya habang pinapasok din ito ng otoridad. Hindi ito nanlaban. Hindi man lang ito tumakbo. Sa presinto, tila hindi pa rin siya gising sa nangyayari. Sa harap ng mesa ng investigador, paulit-ulit ang mga tanong at wala siyang maisagot. Kilala mo ba si Edong? Saan mo nakuha ang droga? Alam mo bang 10 gramo ang dala mo ngayong gabi, miss? Beyond threshold. Sa kahit sinong tulak na nahuli namin ngayong buwan, sasabihin mong inosente ka? Hindi ko alam. Inutusan nga lang ho ako. Wala po akong alam dyan. Nanginginig ang boses niya. Luma na yung depensang yan. Tulak ka pero magaling ha. Kunwari inosente. Nilagyan siya ng blotter.
Kinuhanan ng larawan, fingerprints at mugshot, at kinulong. Sabi, kahit pa sabihin niyang wala siyang alam, paulit-ulit na siya nakita ng mga otoridad na nagde-deliver ng illegal na droga sa buong barangay. Napatunayan nito nung mag-abot siya ng Tupperware na may lamang pakete sa ilalim. Kahit pa mag-negative ang katawan niya sa mga test, imposible raw na umabot ng 2 taon ang ganong sistema. At wala pa rin siyang idea sa mga nangyayari. Damay na siya, dati pa, at ngayon niya lang nalaman. Sa loob ng selda, naghalo ang amoy ng ihi, amag, at pawis ng 15 babaeng tila ginulpi na ng mundo ang itsura. Si Iza, ang bagong dagdag sa grupo. Doon siya sumandal sa sulok, tumitig sa kisame, tahimik at hindi man lang makaiyak. Pakiramdam niya, may galit sa kanya ang Diyos. Maaga siyang naulila at kahit mga tito at tita niya, iniwan na siya pagtungtong niya ng 18. Wala siyang kapatid dahil solo lang siyang anak. At kahit sinubukan niyang pag-aralin ang sarili nung una, masyadong mahal ang koleyo para sa kanya. Hindi pa siya nakapasa sa entrance school ng kahit saang state university na malapit. Kinulang na nga sa aruga. Tingin pa niya sa sarili ay bobo. Ngayon nangyari pa to. Di niya tuloy maiwasan na maiyak na lang. Walang naniniwala na inosente siya. Ba't pa ba siya nabuhay kung ganito rin lang ang dadanasin niyang hirap? Umabot ng maraming buwan, saka lamang umabante ang hearing ng kaso nila. Marami sila kasama na si Aling Tisay. Wala siyang kasama maliban sa isang court-appointed na abogadong abala sa cellphone buong oras nakaharap siya nito. Nakunan ka ng droga. May surveillance na nakamanman sa'yo for 1 month bago ka dinampot. Hindi mo maipaliwanag kung bakit ka nakasama kina Aling Tisay. Kahit sabihin mo hindi sa'yo ikaw ang may hawak. Di mo ba alam na bawal ang ginagawa mo? Ganun pa rin yun, kahit di mo alam. Ignorance of the law is not an excuse for anyone. Technically, Iza, pwede kang makulong ng habang buhay dahil sobra sa 5 gramo ang nakuha sa'yo. Pero dahil first offense mo, walang direct evidence na alam mong may droga doon at walang physical trace sa katawan mo. Pwedeng bumaba ang sentensya mo, but it's clear makukulong ka, kaya maghanda ka sa hatol. At dumating ngayon, matapos ang madugong paghihintay, the defendant is guilty of accessory to possession and transportation of illegal drugs. Iza Clemente is hereby sentenced to 5 years imprisonment. So, ordered. Sa loob ng courtroom, tahimik ang lahat. Walang kaanak na lumalapit sa kanya para magpaalam. Walang tumutol. Walang tumayo para sa kanya. Titig na titig si Iza sa langit. Walang anghel na bumaba para iligtas siya. Baka hindi lang talaga siya kabilang sa mga paborito ng Diyos. Sa kulungan, ang bawat araw ay himagsik ng katawang tila unti-unting tinutunaw nitong siksikang kwarto ng kalawang na bakal na palagi ang iniinspeksyon ng mga gwardya. Pero mas masakit pa sa lahat ay ang katahimikan. Wala siyang sulat, wala siyang bisita. Nakakabaliw ang pagkabagot sa piitan. Minsan, gusto niya na makipag-away para lang may ingay naman pero lahat ay nagpapakabait. Naubos na ang kwento niya sa mga kakosa. Wala nang natitira sa kanya kundi pangalan. Hanggang sa isang araw dumating si Angela, ang dati niyang kaibigan mula pa nung high school. Pareho silang laki sa hirap pero madiskarte itong si Angela. Nasikmura nitong maging isang escort at naging kabit ng ilang malalaking politiko sa kanila. Kinalimutan na siya nito noon nung tanggihan niya ang alok nito na maging showgirl sa isang club. Iza, namiss kita. Sabi ni Angela, saka niyakap siya agad. Mahigpit, mainit at puno ng lungkot. Napaluha siya. Bit-bit nito ang plastic container na may adobong manok, 2 piraso ng banana Q at isang maliit na panyo. Hindi kita pababayaan. Maniwala ka. Hindi man kita maitakas dito. Pababantayan kita sa mga kakilala ko. Walang gagalaw sa'yo dito sa loob. Napatawa si Iza. Sana pala nag-escort na lang din ako, no? Hindi pa ako magkakaganito. Shh, huwag kang magsalita ng ganyan. Ako na nagsasabi.
Hindi mo masisikmura ang mga tinitiis ko. Baka nga makapatay ka pa kung ikaw nasa posisyon ko eh. Matatag ka. Di kakayanin ng pride mo yung mga ginagawa ko para sa pera. Di ko na nga halos kayang tignan ang sarili ko sa banyo habang naliligo. Ang dumi-dumi ko na Umupo silang magkatabi. Mahaba ang kwento ni Angela. Malaki ang komunidad kung saan ito pinagpasapasahan ng mga opisyales. Marami din itong narinig na habang siniservice sa mga importanteng tao sa bayan, nagkakliyente rin ito ng mga big shot na leader ng sindikato. Hanggang sa makilala nito si Kiyo, isang lalaking may pangalang lumaki sa Mexico at lumipat sa Pilipinas. May organisasyon itong hinahandle at ubod ng yaman. Engaged na kami, sabi ni Angela. Inabot nito ang kamay na nakasuot ng isang makinang na singsing. Wow, pwede ka na magbagong buhay. Mahinang tugon ni Iza. Umiling lang ang babae at bahagyang nalungkot. Ewan ko ba? Gentleman siya. Hindi nga nagmumura tapos sobrang galante. Ilang beses niya ako nililigtas, pero hindi niya pa ako hinahalikan. Ganun lang sa Mexico, no? Marriage first, ganun. Natahimik si Iza. Nagpatuloy naman si Angela. Tapos, kapag bored siya, may game kaming ginagawa. Papasok ako sa isang silid, may kukuning gamit. Marami din siyang tanong sa mga naging kliyente ko noon pero normal naman yun kasi 'di ba engaged na kami. Inalam niya lang yung nakaraan ko. Minsan, iniisip ko na baka ginagamit niya lang ako pero may singsing na eh. Kung impormasyon lang kailangan niya, ibibigay ko naman agad. Nagugustuhan ko na siya. Kumakain siya habang dumadaldal ito. Gusto mo lang? Di ba dapat mahal mo? Kakasal na kayo eh. Wala ka talagang alam. Babae ka pa naman. Marriage before love dapat, Iza. Yung may security ka sa relasyon at alam mong kaya niyang mag-provide para sa'yo bago ka magmahal. Mag-aanak ka, pagsisilbihan mo siya, tas ang ending pag naghiwalay kayo ay di parang wala lang. Nagkibit balikat siya. Di pa kayo nagkikiss? Pero may chikinini ka sa leeg. Mula to kay Erwin. Nagulat siya. Erwin, yung first love mong pulis. Oo, ikakasal na din kasi yun. Dun sa nireto ng nanay niya. Arranged marriage. Gusto makaisa bago magpatali. Naisip ko lang, di pa naman kami kasal ni Kiyo. Napailing si Iza. Di maganda yan, Angge. Makakasakit ka ng tao dahil dyan sa ginagawa mo eh. Alam mo namang first love ko siya, tas nagtataka ka pa. Kahit ginawa niya na ako informant dati, seryoso yun na magitan sa amin oh. Kung mayaman lang ako, baka nga sa akin siya ikakasal ngayon eh. Paano naman si Kiyo? Iba naman si Kiyo, wala sa Pinas yun ngayon. At sa susunod na linggo para uuwi. May check-up, kung ano-ano sinasabi, hindi ko maintindihan. Basta may kailangan daw gawin. Basta magsabi ka kung may kailangan ka ha, para bilhin ko at may magamit ka dito. Napailing siya. Salamat. Pero seryoso ako. Ayusin mo na yung ginagawa mo sa buhay mo. Kasi ikaw din magkakaproblema kapag pinagpatuloy mo yan. Opo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Isa. Nakakulong ka man ngayon, ikaw pa rin ang pinakamamahal kong best friend. Yun mo nga lang ako pinuntahan eh. Naku, Day. Ngayon lang ako nakapunta ng barangay niyo, no? At ngayon ko lang din nalaman na nangyari. Huwag kang mag-alala, pwedeng araw-arawin kita dito. Gagawin ko talaga. Nagpaalam si Angela matapos ang ilang sandali. Nakita pa ni Iza na lumapit ito sa isang pulis at yumakap. Mukhang dito rin pala sa piita nakabantay si Erwin ngayon. Napailing na lang siya sa kanyang kaibigan dahil napakatigas talaga ng ulo nito. Makalipas ang ilang buwan, medyo mabuti na ang kalagayan niya sa piitan. Mukhang may koneksyon nga talaga si Angela dahil kahit papaano, hindi na siya nag-aalala sa mga titig ng mga malisyosong bantay sa preso. Isang hapon, binulabog siya ng isang tawag. May nagabot ng telepono sa kanya. Hello, Angela? Nakangiting bati niya. Ito lang naman ang tumatawag sa kanya, tuwing hindi nakakabisita. Naghabol ng paghinga sa linya ang kausap niya. Nanginginig ang boses ni Angela. Iza, mamamatay na yata ako. Kinuha ko yung mga files niya. May nakita ako.
May nakita ko ebidensya. Kapag nawala ako, puntahan mo si Kiyo ha? Puntahan mo siya. Mangako ka. Hindi niya maintindihan kung ba't tila ba galit na galit ito habang nagsasalita at nanginginig ang boses. Angela, ano ba sinasabi mo? Ba't ko siya pupuntahan? Ano ba meron? Pero wala na. Naputol ang linya. Napayakap na lang siya sa kanyang sarili. Mukhang nangyari na nga ikinakatakot niya. Nalaman na ni Kiyo ang panloloko ni Angela at baka may gawin itong masama. Gusto man niyang magsumbong sa mga pulis, pero anong impormasyon naman kaya ang sasabihin niya? Wala siyang lokasyon. Wala siyang ibang alam kundi ang panloloko ni Erwin at Angge sa kanika nilang partners. Ni hindi niya alam ang apelido ng Kiyo na yon. Sir! Sir! Pwede mo pakisabi kay Erwin na hinahanap ni Kiyo si Angela ngayon? Please! Please daw, sir! Sigaw niya sa isang gwardya. Out of town si Officer Erwin ngayon. Sabi ng isang inmate sa kanya. Sabi nung isang araw may date kasama ng misis. Napabuntong hininga na lang siya habang hinihintay ang susunod na tawag. Ngayon lang siya nagdasal muli. At ang una niyang gustong iligtas sa kahit anong peligro ay si Angela. Kahit siya na lang iligtas mo, Lord, please. Pakiusap niya. Si Anggi na lang kasi ang natitira sa kanya. Hindi man ito perpekto pero pamilya ang turing niya dito. Ang nangyari, hindi pa rin pinakinggan ang kanyang dasal. Kinabukasan, nakarating sa kanya ang balita. Babaeng hinihinalang kasangkot sa isang sindikato patay matapos masagasaan ng isang hindi pa nahahanap na puting SUV. Dinig niya sa TV. At si Angela ang babaeng tinutukoy sa balita. Wala man lang paliwanag kung bakit. Hindi pa matukoy kung sino ang salarin. May nakapagsabi pa na dapat nang nangyari kay Anggi yun, dahil may kinalaman pala ito sa organisasyon. At sa unang pagkakataon, hinugot ni Isa ang buong lakas at nakipagsabunutan sa babaeng nagsalita ng ganon. Gusto niyang saktan ng husto ang sarili. Hindi sapat ang kanyang nagawa habang nasa bingit ng kamatayan ng kanyang kaibigan. Nung parusahan siya dahil sa gulong sinimulan at ibinartulina, halos ikabaliw na lamang niya ang katahimikan. Minumulto siya ng mga alaala niya kasama si Angela. Hindi niya man lang ito nasilayan bago ilibing. Dahil hindi naman sila magkadugo. Immediate family relative lang ang binibigyan ng pabor. Sa katahimikang iyon, sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp kung saan siya ibinartulina, doon unti-unting namuo ang apoy sa kanyang puso. Kung siya ang pumatay kay Angel. Kung siya ang dahilan kung ba't sa ganun lang nagtapos ang buhay ng kaibigan ko magbabayad siya. Kung may mali mang nagawa si Angge, hindi naman ito dapat ganunin na lang. Pinuno ng sindikato si Kiyo at puro iligal ang gawain nito kaya sino siya para patayin ang matalik na kaibigan ni Isa. Walang taong santo sa mundo. Kaya wala rin kahit na sino ang may karapatang pumatay ng kapwa. Hindi niya maintindihan kung ba't gano'n na lang ang nangyari sa kanyang kaibigan. Lamang pa ang mga hayop na dinadasalan pa ng iba bago katayin sa mabilis na paraan. Yun ang dahilan ng pagpatay. Para may makain at para makasurvive sa pang-araw-araw. Ang pagkawala ni Angge, anong paliwanag nun? Para makaganti lang at makapagdulot ng sakit? Nahihirapang huminga si Isa. Nakakabaliw ang mawalan. Nang dumating ang araw ng kanyang paglaya, halos magulat pa siya. Hindi niya binilang ang taon para hindi mawalan ng gana sa paghihintay. Sinikap niyang mag-ehersisyo sa maliit na espasyo ng kanyang kulungan. At kahit pinagtatawanan siya, minabuti niyang palawakin ang kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa. Unang tapak niya sa labas parang nanibago siya sa lahat. Pakiramdam niya hindi siya kabilang sa mga taong nakakasalubong. Ang daming nagbago kahit 5 taon pa lang ang nakalipas. Ang alam niya, pumanaw na sa piitan si Aling Tisay. Pinuntahan niya ang pamilya ni Angge, pero pinagsarahan siya ng mga ito ng pinto. Halos ayaw pag-usapan ng mga ito ang anak na pumanaw, pero enjoy na enjoy naman sa bahay at lupa, na ipinundar mismo ng kanyang kaibigan. Huwag ka na ulit pupunta dito, kung pwede Isa, magbagong buhay ka na. Wala na si Angela kaya huwag mo na siyang hanap-hanapin pa. Kalimutan mo na ang nakaraan. Sabi pa ng ina nito na si Aling Margie.
Tinanggap niya ang kahon ng mga gamit ni Angela. Pumunta siya sa sementeryo kung saan ito nakalibing at nilinisan ng marumi nitong puntod. Tinabas niya ang mga nagtataasang damo at binuklat ang mga gamit nito sa tabi ng libingan habang nagkukwento. Nasa iyo pa pala tong picture natin. Akala ko tinapon mo na. Yung kopya ko nawala simula nung makulong ako eh. Ito pa yung favorite dress mo oh. Nung maliliit pa tayo. Inggit na inggit ako sa kumpiyansa mo. Alam mo kung paano magpaganda. Tapos lahat ng crush mo nagugustuhan ka pabalik. Kaya bilib na bilib ako sa'yo eh. Binuklat niya ang isang maliit na box. Nakita ang engagement ring ni Angela. Maingat niyang kinuha ang singsing at kinalikot. Napansin niya ang isang maliit na pindutan at pinagpipisil yon. Ito na ba yung binigay ng Kiyo na yun sa'yo? Maganda ah, mamahalin. Sobrang mahal, kapag di mo nabayaran, kapalit agad ang buhay mo. Huwag kang mag-alala ha. Angela, ipapalunok ko to sa kanya habang sinasaksak ko yung puso niya. Aanhin pa yung pagkakaroon ng puso kung di naman siya marunong maawa sa'yo, diba? Ikaw na lang ang natitira sa akin, kinuha ka pa. Wala nang silbi ang buhay ko kaya ipaghihiganti kita. Isinuot niya ang singsing at niyakap ang larawan ni Angge. Umiga siya sa libingan nito at umiyak ng umiyak hanggang sa maubos na ang kanyang awa at namanhid na ang kanyang buong katawan. Pagkatapos noon, handa na sana siya nang bigla siyang mapaupo at muli na namang umiyak. Pero alam niya, handa siyang harapin ang kinabukasan. Nag-apply siya sa isang kilalang club bilang server. Kinailangan niyang pikein ang lahat ng dokumento dahil may record na siya. Sa tulong ng mga kakilala niyang ex-convict din, na-hire din siya sa wakas. Sinong Kiyo ka mo? Tanong ng kanyang manager habang naghahanda sila para sa panggabing shift sa club. Big shot, walang Kiyo rito na gano'n, ano? At saka ayaw ng mga customer na tinatawag silang big shot, okay? Hindi sila brand ng hotdog, girl. Mga patron yun dito, kaya tama na yung chismis. Chop chop, back to work. Tumawa si Iza. Okay ma'am. Hindi pumupunta rito si Kiyo. Baka naman may iba pang tawag sa kanya, kaya hindi siya kilala. Aniya sa isip. Nagpatuloy siya sa paglilinis, habang nag-iisip ng paraan para makalapit sa lalaking yun. Magsisimula na tayo, sige na. Imporma ng manager bago umalis. Ibinaba ni Iza ang cup at naghatid ng mga inumin sa mga nakaupo. Nagsimula na ang performance ng mga babae sa harapan. Kaya halos mabingi na siya sa request ng mga tao sa paligid. Iza, cognac, at gin and tonic sa B5. Sabi ng lalaking kasamahan niya. Agad niyang kinuha ang inumin at inihatid dito sa kanilang VIP lounge area. Nasa taas to kung saan kitang-kita ang lahat ng pangyayari. Inilapag niya ang inumin sa mesa ng mga lalaki. Drinks, sir. Pumalatak ang isang lalaking customer. Hindi kagandahan yung mga sumasayaw. Sabi pa nito. Halos mapailing na lang si Iza. Ang tingin ng mga lalaking to sa mga babaeng sumasayaw ay hindi tao, kundi produkto sa palengke. Bibilhin lang ang magustuhan ng mata. Easy, Marco. It's not the face that you're buying. It's the service. Right, miss? Untag ng kasama ng nauna. Nababalot ng usok mula sa tabako sa mukha nito, kaya hindi niya makita. Opo, tama po. Saglit na tumawa ang lalaki. Nice ring. Bigay ba yan ang asawa mo? He must not love you very much kung nagtatrabaho ka sa lugar na gaya nito. Hindi, mula to sa kaibigan ko. She's dead. At isa to sa mga naiwan niyang gamit. Gusto ko lang siyang alalahanin kaya ito yung suot ko. Natahimik ang lalaki. Naubos na sa wakas ang usok sa paligid at tumantad na ang mukha nito. Napakurap si Iza. Ito pala yung kausap niya. May lahing foreigner. May kakaibang kinang sa mga mata nito. Habang tinititigan siya ng mariin. Hindi niya mapigilang tumingin sa paligid. What's your friend's name? Is Angela Ilustre? Also known as Red Ivy? Pahapyaw na tanong nito bago humithit sa sigarilyong hawak. Napaatras siya nang wala sa oras. Gusto niyang bumaba muna, pero nagpakita ng dalang baril ang katabi nitong lalaki. Nanlisik ang kanyang mata dahil sa galit. Jared, itago mo yan.
Nadadala naman siguro itong si Miss sa matinong usapan, di ba? Kailangan mo sumama sa amin. Doon ay napalunok siya. Ikaw ba si Kiyo? Yes. Anong kailangan mo? Ba't kailangan ko sumama sa'yo? Sumandal si Kiyo sa sofa at nakuha pang magdekwatro ng upo. That ring is very exclusive to my family. It has a special mechanism. At malolocate ko ang may suot nito anytime. Tinawag ako niyan dito sa club. Ibinibigay lang ang singsing na yan sa taong pakakasala namin. What's your name? Hindi siya makapaniwala. Humigpit ang hawak niya sa singsing. Ako si Iza. Well then, paano ba yun, Iza? You wore the ring. Now you need to marry me. Ilang minuto lang lula na siya ng itim na sedan. Nagmamaneho ang lalaki nagngangalang Jared, habang si Kiyo naman ay katabi niya. Hindi na ito naninigarilyo, pero nasa labas ang tingin. Siya lang ang naiiba sa interior ng kotseng ito. Lahat malinis, halos amoy bago pa. Hindi nababagay ang kanyang suot na t-shirt at pantalon sa ganito kamahal na sasakyan. It's been 5 years since Angela died. Ngayon lang napunta sa iyo ang singsing. Ninakaw mo ba yan sa libingan? Biglang tanong ng lalaki. Halos malukot ang kanyang mukha dahil sa sinabi nito. Gusto niyang abutin ng lalaki upang sakalin ng mahigpit na mahigpit. Ginagawa lang nitong katatawanan ng kanyang trauma. Hindi. Nakulong kasi ako. Kaya hindi ko agad siya nabisita. Nakapatay ako ng tao. Pananakot niya dito. Bumungis-ngis lang ang lalaki. Dear, 5-year sentence para sa ganong kalalang krimen? No, come on. Baka naman nakijumper ka. At hindi nakuha sa paikipag-areglo ang may-ari. That's more believable. And then, there's drugs. Di kaya dati kang tulak. Namutla si Iza. Nagpatuloy naman si Kiyo. No, you're not a drug rat. Sa ganda mong yan, hindi ba bagay sa'yo? It must be the jumper. Sa kuryente, am I right? Umiling siya. Nadamay lang ako sa drug raid dati. Hindi ko alam na bawal na gamot pala yung dinadala ko tuwing nagde-deliver ako ng ulam. Pinarusahan pa rin ako kasi kumanta yung matandang tumatanggap sa akin sa kalenderya at sinabing may involvement ako. Kung masigasig ang lawyer mo, you can fight for the truth. Natawan na lang siya. Hindi ko alam kung tamad lang ba yung naka-assign sa akin o baka siya mismo hindi naniniwala sa mga pinagsasabi ko. Kasi hindi naman ako pinapakinggan na maayos nun. Panay ang cellphone habang magkaharap kami. Sana talaga, may chance pa ako na tanungin na matandang nagdawit sa akin kung ba't niya nagawa yun. Wala naman ako alam sa mga operasyon nila eh. Overtime nga ako lagi sa kalendarya. Late pa nga sweldo ko madalas. Ang tingin ko pa naman sa kanila ng mga panahong yun. Tito at tita ko na. Tinignan siya saglit ni Kiyo at umiling ito ng konti. 5 years ago, humigpit ang ban patungkol sa illegal na gamot dahil talamak ang krimen na nangyayari sa bansa. Minsan kahit under suspicion ka pa lang, dadakpin ka na lang bigla at di na makikita pang muli. Lalo na sa mga high functioning sa pagtutulak ng droga. Kung di ka man hinuli ng araw na yun at nakulong, baka sa ibang paraan ka parusahan. O baka naman walang mangyayaring masama sa akin kasi hindi naman talaga ako tulak. Isa pa, hindi naman ako gumagamit nun. Halos pasigaw niyang sabi. Tila wala naman kay Kiyo ang kanyang tono. Nakuha pa nitong tumawa. I don't touch that too. Drugs are messy. Hindi worth it. Sigurado ka? Sinungaling to. Yes, aanin ko yan. Not in my body, not in my business. Marcel is enough as an example to the family. At sino naman yung Marcel na yan? My younger brother, na-overdose at yun ay kinamatay niya. His body died without dignity, bumubula ang bibig, naninilaw ang katawan. Walang saplot na kahit ano. Walam ko lang na mauuwi siya sa ganon. I should have just killed him with a bullet to his head. Nag-iwas siya ng tingin. Kung makapagsalita ka, akala mo santo ka. Wala ka bang nagawang kasalanan? I sell guns. And anything legal that you needed fake? Fake ID? Fake plate number? You needed a bank account? I'd be more willing to help. Stop judging Isa. Ex-convict ka rin kaya. It's not that I started this. This is a family business. Tinatawag yung family business ang pagtatatag ng sindikato. Ayos ka lang? Kakasal tayo, remember? It will be your business too. Mukhang seryoso si Kiyo.
kaya hindi niya alam kung paano pakikisamahan ng lalaki. Pero ngayong magkalapit na sila, hindi niya pwedeng pakawalan ang pagkakataong gumanti. Pagkarating nila sa isang malaking compound, ang unang ginawa ni Iza ay matulog. Pinapasok kasi siya ni Kiyo sa isang silid at sinabihan na bukas na siya gumalas sa buong lugar. Hindi siya makapikit ng matagal nung una dahil sa takot na baka bigla na lang pumasok si Jared at patayin siya. Sino nga ba naman na magiging seryosong pakasalan siya? We have forces. Tuturuan kitang sumampa at mga bayo. Sabi ni Kiyo habang iginigiya siya papunta sa kusina. Everyone, my girl is here. Nagkantsawa ng mga lalaki, habang siya naman ay focus na focus sa pagkain. Proud na proud si Kiyo at hindi maintindihan ni Iza kung ba't natutuwa ang mga tauhan nito. Wow, boss, nice. May bago ka ng kakatayin. Ini-imagine niya na ito talaga ang nais sabihin ng mga lalaki sa paligid. Pagkatapos mo mag-breakfast, let's go. Tinapos niya agad ang pagkain at sumunod dito. This is Alexi, my favorite stag. Pagpapakilala nito sa alaga. Nagtatago siya sa likod ni Kiyo. Kasi naman, bakit ang laki-laki nito masyado? Iza, shake hands kayo ni Alexi. Umiling siya. Mukhang silosa naman niya alaga mo. Panay ang pagsinga kapag lumalapit ako. You silly woman. Alexi is a boy. Stag ang tawag kapag lumalaki ang kabayo. Mare naman kapag babae. Hindi siya galit sa'yo. Inaamoy ka lang niya. Kinikilala kumbaga. Namulsa si Kiyo at tumingin sa kanya. Bago ko ta dinala dito. May boyfriend ka ba? Para tatakutin ko na habang maaga pa. Ayoko na may kahati. Napailag na lang ng tingin si Iza. Kalalabas ko lang ng bilangguan. Anong boyfriend ang pinagsasabi mo dyan? Answer the question then. Ako naman ang sasagot sa tanong mo. Okay. Wala nga. Kulit naman masyado. Good. Ayoko muna lumabas ngayong linggo. Kaya kung meron ka mga lalaki sa labas, mapipilitan ako sumakay ng kotse at maghasik ng lagim. Kahit ayaw niya, kusa siyang napapangiti sa mga pinagsasabi nito. Pinigilan niya ang sarili at nag-usisa. Ganito ka rin ba kay Angela nung buhay pa siya? Ayaw mo ng kahati? Paano pag nalaman mong may iba ako tapos niloko kita, anong gagawin mo? You mean, Angela and Erwin? Diba? Sabihin na nating tapos na ako dun. Iba ang ugnayan namin ni Angela. It's way different than we're having now. Kung sa ibang babae pa to at nagkagusto sila sa iba, if they love each other, I let them go. Pero tatanggalin ko lahat ng koneksyon namin. Don't enjoy my good graces while you're enjoying another man's dick. Ganun lang. Madali akong kausap, Iza. Bumasangot si Iza. Kiyo Salazar, ang buong pangalan, sabi ni Jared. Diba? Oh, yun nga. Gusto niyang utusan ng kabayong si Alexi na sipain ng sariling amo. Dahil hindi siya makakuha ng mas mahabang sagot mula sa kumag na to. Napasigaw na lang siya nang bigla siya nitong buhatin at isakay sa kabayong naghihintay. Hoy Kiyo, mahuhulog ako, ano ba? Sigaw niya habang nagpupumilit na bumaba. Ang aga-aga nakakunot yung kilay mo. Let's have some fun. Teka lang, sasampa ako sa bandang likod para di ka mahulog. Umakyat din si Kiyo at idinikit ang sarili sa kanyang likuran. Nakayakap ito sa kanya mula sa likod. Kulang ang salitang init para ipaliwanag ang nararamdaman niya sa kanyang pisngi. Parang sinisilihan ang kanyang katawan dahil sa labis na pagkagulat. Kahit minsan sa buong 28 taon niya sa mundo, ngayon pa lang siya nayakap ng isang lalaki. Hindi niya alam kung anong dapat ang kanyang maging reaksyon. Ang ending tuloy, nakatulala siya habang gumagalaw ang kabayo. Kiyo, seryoso ka ba talaga? Bababa na ako. Titingalain na lang kita tas sasabayan ko na lang yung lakad ni Alexi. Sige na, please. Tumawa lamang ang lalaki.
Nahimasmasan siya sa ginagawa at itinikom na lamang ang bibig. Nakikinig ba sa isang pakiusap ang isang mandurugas? Siyempre hindi. Useless kahit anong pagmamakaawa niya. Experience new things, Iza. Hindi dahil nakulong ka dati tapos na ang mundo para sa'yo. Humans have long life, so they can have good second chances. Sabi ni Kiyo. Bumagal ang pintig ng puso niya dahil sa sinabi nito. Hindi niya may paliwanag kung ba't imbes na galit siya para kay Angela. Pagpapasalamat pa ang kanyang naramdaman sa lalaki. Dahil masyado siyang okupado sa mga iniisip, hindi niya namalayan ang paglapit lalo ni Kiyo. May nasagi ito sa kanyang likuran. Iza, tinitigasan na likod mo sa akin. Anong tinitigasan na likod ko? Loko ka? Natawa si Kiyo sa kanyang tenga. May bumubukol sa likod mo kaya natutuwa ako. Ano to ha? Matignan nga. Tinakpan niya ang muka at humiling na sana magbaba ng kidlat ang langit at tapusin na siya ngayon din. Iza, balak mo ba mag-snacks o ano? Ba't may dala kang bread knife? Kumibot ang labi niya. Para bang di ka mafia boss? Pang self-defense ko yan. Dapat sa lahat ng oras handa ka. Nagsususpetsong tumingin sa kanya si Kiyo. Paano ka ililigtas ang bread knife na to? Lalagariin mo yung tao ng mga 100 ulit? Sa tinapay lang gumagana yan eh. Gusto niya tuloy maiyak dahil pakiramdam niya ang tingin ni Kiyo sa kanya may saltik. Baka hindi siya gustuhing pakasalan nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kailangan ko siyang pakasalan para magkasama kami sa pagtulog at dun ko siya papatayin. Aniya sa sarili. Kay Kiyo naman, sabi niya, lahat naman pwedeng gawing sandata. Basta gamitin mo lang ang lakas. Or pwede ka naman mag-request sa mga tauhan. Hindi yung pinupuslit mo pa to sa mesa habang kumakain ka. Oo na. Daming sinasabi. Nagkibit balikat ang lalaki at inipit muli sa kanyang likod ang kutsilyong para sa tinapay. Diyan na yung self-defense weapon mo. Sinimangutan niya si Kiyo bago mahigpit na humawak kay Alexi. Nagumpisang patakbuhin ni Kiyo ng mabilis ang kabayo at kahit ayaw niya mang aminin, nagustuhan niya ang pakiramdam ng hangin sa kanyang katawan. Malawak ang lupay ni Kiyo, kaya marami silang flower beds na nadaanan. May tanim pa itong mangga at bayabas sa compound. Simula na makalabas siya, ngayon niya lang naramdaman ang pagiging malaya. Ngayon niya lang na-appreciate kung gaano kasarap ang sariwang hangin sa labas at kung gaano kaganda ang mundo. Lahat ng to nangyari dahil kay Kiyo, ang lalaking tatapusin niya sa mga susunod na araw. Alright, enough fun for today. Sabi ng lalaki pagkababa niya. Nakahawak si dibdib si Kiyo habang iginigiya siyang pumasok sa loob ng bahay. Ngayon tuturuan naman daw siya nitong mag-picture gamit ang kamera. Nagtagal ang paglalagi niya sa bahay ng lalaki. Nakita niya sa wakas at naintindihan ang operasyon ng sindikato nito. Puro nga mga armas ang iligal na ini-smuggle ni Kiyo. Ito ay family business dahil ang mga armas nito ay mula pa mismo sa mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng mundo at may kanya-kanya ring organisasyon na inaasikaso ng mga ito. Iza, may sinabi sa akin si Manong Ryan. Ang inaalmusal mo raw kanina, hilaw na mangga sa likod. Nag-ayos siya sa harap ng salamin at ngumiti. Lalabas daw sila ni Kiyo ngayon kaya nagsuot siya ng dress at nagpatulong sa pagmamakeup. Oh, bakit masama ba? Namewang si Kiyo. Masama talaga. Hilaw na mangga bilang breakfast, Diyos ko. Kahit sa ang bansa sa mundo, hindi ginagawang almusal ang ganun. Pad your stomach with real food bago ka magpapak ng hilaw na mangga. Maasim plus stomach acid. One of these days, mamomroblema ka sa sakit ng tiyan. Okay. May transaction ka ba mamayang gabi? Yes. And I'm hoping dito ka lang mamaya. Namewang siya. May mga kaibigan din ako, Kiyo. Lagi na lang ako nandito. Nakakapagod din kaya. Gusto kong lumabas kahit saglit lang. Uuwi din ako ng maaga. Tinitigan siya ni Kiyo ng ilang segundo. Pinigilan niya ang sarili na pumikit.
Ngumiti din sa wakas ang lalaki. Fine. Magpapasama ka ba kina Jared? Hindi na. Dalhin mo siya para kung anong mangyari, may poprotekta sa'yo. Okay? Natigilan siya nang ma-realize na seryoso siya sa pagpapaalala kay Kiyo. Hindi naman napansin ng lalaki ang kanyang kilos at nakuha pa siyang hagkan nito saglit sa labi. You look scrumptious. Iza? Nanumbalik ang hiya niya sa katawan. Loko ka. Ulam dapat ang sabihan ng scrumptious. Mukha ba akong ulam? Nagangat lang ito ng kilay. Yes. Itinulak niya si Kiyo paalis ng silid. Tama ka na ha. Lumabas na tayo para kumain. At nagustuhan ni Iza ang lugar na pinuntahan nila. Ni minsan hindi nga akalain na ang kakainan pala nilang lugar nasa tuktok ng pinakamataas na building ng syudad. Hindi ka masyado nakalabas o nakaraan. Ang daming lugar na di mo pa nabibisita simula na makulong ka. Kaya heto, mula dito sa taas, makikita mo kahit yung dagat. Sabi ni Kiyo habang inihahanda ang kanilang inumin. Hindi halos malunok ni Iza ang kinakain. Tuwang-tuwa siya kahit pa nagsaselo siya sa isiping baka si Angelay na dala na dito ni Kiyo. Mas pinili niyang i-enjoy ang pagkakataon. Mamaya na maghahanap ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Makalipas ng 5 oras, naglakad na si Kiyo para sa transaksyon nito. Siya naman nagpunta sa Tagong Cafe sa isang kalye. Umupo sa harap niya ang isang lalaki. Matapos ang ilang minutong paghihintay. Iza, butit na isipan mo hanapin ako. Bungad ni Erwin. Nakita niya ang singsing sa kamay ng lalaki at napayuko. Noong namatay si Angge, pumunta ka ba sa burol niya? Natigilan ang lalaki. Nung burol niya kasi araw ng kasal ko. Pinili talaga ako ng mga magulang ko, Iza. Wala akong magawa. Binibisita mo ba ang puntod niya? Paano? Ibantay sarado ako sa asawa ko. Isa pa, sa bahay at duty lang umikot ang mundo ko, Iza. Wala na iba. Bumuntong hininga si Erwin. Alam ko, siguro may inis ka. Pero kung ikaw nasa kalagayan ko, nung araw na nahuli kami ni Kiyo magtatago ka talaga. Paano kung di ako umalis? Baka pinaharvest niya na lamang loob ko para ibenta, di ba? Hindi nag-invest si Kiyo sa organ harvesting. Hindi siya gumagawa ng ganon. Nagbago bigla ang mukha ni Erwin. Nagalit ito. Ano bang alam mo, hindi ka naman pulis. Baka sabihin ko sa'yo. Hinabol ni Kiyo gamit ang isang puting kotse si Angge habang tumatakas kami. Papuputukan ako sa ulo, kaya kumaripas na ako ng takbo. Pero si Angge, nagpaiwan pa. Ayaw ko mawala sa yaman ng gagong yun, kaya siguro, nagmamatigas pa. Ang ending sinagasaan siya ng puting SUV. Huwag kang palilin lang sa demonyong yun. Bakit? Nagkita ba kayo? Para bang binuhusan siya ng isang balding yelo at agad na himasmasan dahil sa narinig. Wala naman. Narinig ko lang yung sabi-sabi tungkol sa kanya. Walang ibang papatay kay Angge kundi siya lang isa. Huwag kang tanga, okay? Kung ako lang masusunod, dapat mamatay na yung demonyong yan. Nagpasalamat siya kay Erwin at umuwi sa bahay ni Kiyo. Gusto niyang kumprontahin ng lalaki pero baka magsinungaling lamang ito. Natatakot siya dahil baka paniwalaan niya agad ang kahit anong palusot nito. Ba't tulala ka na naman? Untag ni Kiyo matapos maligo. Himala. At pumasok ko sa kwarto ko ng kusa. Anong meron? Wala. Sinubukan ko matulog pero alam kong babangungutin lang ako. Dito ka na lang sa tabi ko magpaantok. Bilang kriminal, walang problema sa akin na matulog na nakabukas ng isang mata. Dito ka. Alok nito sa kanya. Agad siyang humiga sa tabi ni Kiyo at yumakap dito. Tila natuwa ang lalaki sa kanya. Dahil nagawa pa nitong panggigilan ng kanyang pisngi bago magpahinga. Kahit sinabi ni Kiyo na sanay raw ito matulog na alerto ang diwa, mabilis pa itong napahilik sa kanyang tabi. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki at napaisip kung tama ba ang kanyang binabalak na gawin. Ayaw niyang isipin na namatay para sa wala si Angge. Natatakot siyang mahulog kay Kiyo. At traido rin ang ginawang pagtulong sa kanya ng kanyang kaibigan noon. Kung totoo ang sinabi ni Erwin, ibig sabihin magaling manloko ito si Kiyo.
dahil muntik na siyang madalas sa pagiging bait-baitan nito. Binunot niya ang kutsilyo sa kanyang bewang at mabilis na itinarak ito sa dibdib ni Kiyo. Napadaing na lang ang lalaki, kaya naman agad siyang bumaba ng kama at tumakbo paalis ng silid. Sa huling paglingon niya, naabutan ni Iza ang malamig na tingin sa mga mata ni Kiyo. Bumubulwak ang dugo sa dibdib nito habang binubunot ang kutsilyo. Pumunta siya sa gate at sinabihan ng mga gwardya na may emergency si Kiyo. Ang natira na lamang na hadlang sa kanyang pagtakas ay si Jared. Anong ginawa mo? Ba't ka pumupunta sa labas? Ba't ka umiyak? Ano ba? Isang pagpito ang mabilis na nagpaatras kay Jared. Tumakbo din ito sa direksyong may komosyon. Mag-isang binuhat ni Iza ang gate upang buksan konti at nagsimulang tumakbo. Binagala niya ang sarili na makalayo-layo na siya ng konti. Hindi matigil ang kanyang pag-iyak habang hinihintay na habulin siya ni Jared at patayin. Tapos na, nagawa niya na ang dapat niyang gawin. Siguro dapat na rin siyang mawala. Si Iza mismo ang pumatay sa lalaking unang nagbigay ng halaga sa kanya. Wala nang naiwan na tao sa mundo na magsasayang ng panahon para ipasyal siya, alagaan o pakasalan. Sasaya kaya si Angela sa ginawa niya? Nagpalaboy-laboy siya hanggang sa magpasyang puntahan ang mga magulang ni Angge. Tiniis niya ang pagod at gutom para lang kumalma ang kanyang isip sa kaka-imagine kung ano kaya ang lagay ni Kiyo ngayon. Pagdating niya roon, agad siyang inasikaso ng mga matanda. Wala na si Angge pero ikaw buhay ka pa. Dapat inaalagaan mo yung sarili mo. Pangangaral pa ni Aling Margie. Nung unang punta ko po rito ang sama niyo sa akin. Naiilang nang umiti ang ina ng kanyang kaibigan. Ikaw na lang ang naiwang ala-ala namin kay Angge Iza. Nung una hindi ko pa matanggap ang sinapit niya. Ngayon habang tinitignan kita, naaawa ako. Ganito pala ang itsura ng taong nakakulong sa nakaraan. Hala sige, hindi ko naiindahin ang naging kamalian ni Angela. Kahit pa dahil din naman sa amin yun. Nawala siya sa amin. Naging matamlay ang kanyang boses. Dahil po ba kay Kiyo Salazar? Siya ang sumira ng lahat? Nagtatakang tinignan siya ni Aling Margie. Ba't naman si Kiyo? Wala akong problema sa batang yun. Siya pa nga ang gumastos sa lupa, pagpapalibing at burol ni Angela. Close na close silang dalawa at parang magkapatid na halos. Natigilan si Iza. Kahit ang paglunok hindi niya magawa. Ano ibig niyong sabihin? Engaged sila, di ba? Umiling ang ginang sa kanya. Namiligro ang buhay ni Angge nung minsan dahil sa mga nalaman niya nung nag-escort pa siya. Si Kiyo ang tumulong sa kanya. Kapalit na impormasyon, magpapanggap silang engaged. Bantay ni Angge si Kiyo noon. Wala silang alitan dahil di naman pinapakaalaman ng anak ko kung ano man ang illegal na gawain ni Kiyo. Kung ganon, si Erwin ang tinutukoy ko. Kahit may asawa na yon, lagi niyang inaaya si Angge na lumabas. Hindi naman tinatanggihan niyang kaibigan mo. Sinabi ko na sa kanya na dapat si Kiyo na lang ang piliin niya. Si Kiyo na lang ang akitin niya. Kung pwede, kaso hindi naman daw siya pinapansin. Kahit anong pangaakit ang ginagawa niya hindi gumagana. Naintindihan ko naman, kung di talaga kayang ipilit ang pagmamahal. Pero kailangan bang si Erwin pa? Masamang tao yun. Unang kita ko pa lang sa lalaking yun. Alam kong wala nang maidudulot na maganda sa buhay ng anak ko. Napailing siya. Aling Margie, sinagasaan ng puting SUV si Angela. Si Kiyo raw po may gawa ng sabi ni Erwin. Bumuntong hininga ang ginang at tumingin sa kanyang mga mata. Iza, noong mga panahong iyon, nasa ibang bansa si Kiyo para sa heart transplant niya. Mahina ang puso ng lalaking yun. At umiinom lagi ng gamot kaya nang malamang may problema, agad siyang naghanap ng solusyon. Inuulit ko, si Kiyo ay nasa ibang bansa nung mamatay si Angge. Ang mga tauhan niya lang ang nag-asikaso ng lahat. Saka lamang siya umuwi nung makarecover siya. Halos hindi nga makakilos ng maayos ang batang yun nung binisita kami. Tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Iza. Kahit nakaupo siya pakiramdam niya babagsak siya sa sahig. Napahawak siya sa ulo at malakas na umiyak.
Paulit-ulit niyang sinampal ang sarili dahilan para mataranta si Aling Margie. Ba't ka ba nakakaganyan? Tumigil ka, wag mo sinasaktan ang sarili mo. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Tanong niya sa kawalan. Wala nang nagawa ang pamilya ni Angela kundi itali siya pansamantala. Nakatulala siya sa dating silid ng kaibigan. Iniisip niya kung saan siya pwedeng magsimula ulit. Aabutan pa kaya niyang buhay si Erwin? O mauuna si Jared na mahanap siya at papatayin? Kapag nahuli siya, hindi siya manlalaban. Hahayaan niya ang mga tauhan ni Kiyo na parusahan siya. Kinabukasan, humingi siya ng tawad sa pamilya ni Angge. Hindi na nagtanong pa ang mga ito, pero lahat ay pinaalalahanan siya na wag nang ulitin ang ginawa. Bumalik siya sa bahay kung saan siya nakatira, bago siya sinundo ni Kiyo at nagbihis. Balak niyang kitain si Erwin. Nagtanong-tanong siya kung saan nakatira ang lalaki sa mga kasamahang pulis at agad niyang natunto ng bahay nito. Dahil nasa opisina naka-duty si Erwin, ang asawa nito ang bumungad sa kanya. Hi, sino sila? Bungad ng babae. Ako si Iza. Kaibigan ako ni Erwin. Oh, halika, pasok ka. Nasa duty siya eh. May sadya ka ba? Pag-usapan natin sa loob. Ako nga pala si Magda. Nakita niya ang mga litrato sa living room ng bahay. Masaya ang dalawa, bagamat wala pang anak. Ang sweet yun naman dito sa picture na to. Oo. Diyan kami una nagkakilala. Kaya nung wedding pictorial namin, sinama namin yung lugar na yan. Sabi niya, na love at first sight daw siya sa akin. Nung sagutin ko nga, ipinakilala agad ako sa mama niya. Nakakatuwa siya. Naipilig niya ang kanyang ulo. Hindi kayo arranged marriage? Lumamig ang ekspresyon ng babae. Yan din ba ang sinabi niya sa'yo? Gaya na naging palusot niya sa naging kabit niya? Humigpit ang hawak niya sa dalang panyo. Oo, ang totoo niyan. Kaibigan ko si Angela Ilustre. Kilala mo ba siya? Oo, siya lang naman ang kabit ng asawa ko. Tumayo si Magda at tinuro ang pinto. Kung nandito ka para ipaalam sa akin na buntis ang babaeng yan at may anak sila, wala akong pakialam. Ba't di na lang kasi siya mawala? Umalis ka na. At sabihan mo yung babaeng yan na magbigti na lang siya dahil habang buhay siyang kikilalanin ng lahat bilang kabit ni Erwin. Nagtagis ang bagang ni Iza. Patay na siya, matagal na. Kumalma sa wakas ang babae at umupo sa sofa. Ipinaliwanag niya ang buong detalye at sinabi ang lahat ng kanyang nalalaman. Habang patagal ng patagal namumutla ito. Sinagasaan siya ng isang white SUV? Yun ang sabi mo, hindi ba? Pag-uulit ng babae. Tumango siya, dahilan para mapaisip itong muli. Nang malaman ko ang tungkol kay Angela at Erwin, pinilit ko ang asawa ko na sabihin ng lahat. Ang sabi niya, ginagamit niya lang daw ang babaeng yun para umusad ang kasong hinahawakan niya. May trail daw siya na sinusundan, isang sindikato raw na nagsismuggle ng armas dito sa Pilipinas. Nung ako naman ang mag-imbestiga, nalaman ko noon na doon pala sila nagkakilala. Ang babaeng yun daw ang first love ni Erwin kaso hindi naman niya matanggap ang trabaho nun. Pagtatawanan daw siya ng lahat. Tinanggap ko na lang at pinili kong panatilihing buo ang pamilya namin. Akala ko oras na magkaanak kami magbabago ang lahat. Pero hanggang ngayon di pa rin kami makabuo. Talaga bang patay na si Angela? Oo. Sagot niya habang umiiyak. Nagawan ko ng mali ang taong mahal ko. Dahil akala ko ginagawa ko anong tama kaya sana kung may alam ka, kahit ano sabihin mo sana sa akin. Umiling ng bahagya ang babae pero agad din itong suminghap. May isang araw dati, bigla na lamang umuwi si Erwin na aligaga at di mapakali. Sabi niya, hindi na raw kami guguluhin ni Angela kahit kailan. May puting SUV kami, Iza. Pero nung araw na yon, nagpahatid siya sa kasamahan sa trabaho. Akala ko nga baka binigay niya kay Angela yung sasakyan eh. Bilang kapalit ng pagpapakalayo-layo niya sa amin. Inisip ko ganun nga kasi hindi ba pokpok siya? Kailangan niya ng pera? Hindi ko alam na may nangyari. Nawalan ng lakas si Iza. Nasa harap niya na pala ang salarin. Pero naghanap pa siya ng kahit anong kahinahinala kay Kiyo. Si Erwin pala. Hindi para sa kanya.
kundi para sa sariling kaligtasan nito ang mga pinagsasabi nito. Binigyan niya ng numero na pwede nitong tawagan para makontak siya. Inasikaso niya ang babae. Nakitawag siya sa isang telepono at hinintay na may sumagot ng tawag. Hello? Boses ni Jared ang sumagot. Nakinig siya na ilan pang segundo bago pinatay ang tawag. Hindi niya narinig si Kiyo. Mukhang natuluyan niya na nga ito. Bumalik siya sa bar kung saan siya dating nagtatrabaho. Nakiusap siyang pumasok ulit at nag-ipon ng pera para may gagamitin siya sa kanyang sunod na mga lakad. Matamlay ang kanyang bawat kilos. Nung kitain siya muli ni Erwin, agad siya umarte na para bang walang problema. Kumusta? Ba't nagtatrabaho ka pa rin sa bar? Bungad nito nang maupo siya. Paano mo nalaman yan? Pinasusundan mo ba ako? Minsan lang. Kapag naalala kita, gusto ko malaman kung nasan ka. Marami akong kilala dito sa syudad. Itinago niya ang kamay sa ilalim ng mesa upang hindi makita ni Erwin ang kanyang panginginig dahil sa galit na nararamdaman. Anong kailangan mo? Ganito. Narinig kong may malaking exchange deal na magaganap sa susunod na linggo kay Kiyo. Alam mo ba kung saan? Tila nabuhayan ng loob si Isa. Kailan mo naman nalaman yan? Kahapon lang. Alam mo naman kung saan ang bahay niya, di ba? Kinupkup ka niya na matagal. Napalunok siya. Akala ko ba madali lang para sa'yo na malaman kung nasan ako? Ba't tinatanong mo sa akin yan ngayon? Napatawa si Erwin. Wala ka talagang alam, no? Ipagkumpara mo ba naman ang sarili mo kay Kiyo? Ikaw, walang pa kaya mga tao sa'yo kahit sino ibebenta ka sa mababang halaga. Tingin mo, may gagawa nun kay Kiyo? Sa takot lang nila na baka balikan ng demonyong yun? Napayakap siya sa sarili. Pinuntahan mo ba ang puntod ni Angela? Binisita mo ba siya? Sumimangot ito. Ba't ba pabalik-balik ka na lang kay Angela? Buto-buto na lang yun ngayon, Iza. Move on ka na, pwede ba? At saka kung totoo may pahay ka kay Angge, dapat may gawin ka para makabawi kay Kiyo. Pero anong ginawa mo? Wala. Pinagsawaan ka na ni Kiyo, kaya ngayon nandito ka. Ano na pala mo, ha? Halos hindi siya makasagot sa sinabi nito. Ito nga ang totoong kulay ni Erwin. Pulis pa naman ito pero ginamit lang ng lalaki ang posisyon para manloko. Labas na ako sa usapang yan, Erwin. Tapos na ako dyan. Bibitiwan ko na yung nakaraan, alis na ako. Wala akong alam dyan sa mga tanong mo kaya sige na. Lumabas siya ng cafe at tumabi sa isang sulok. Inabangan niya ang paglabas ni Erwin at tinanaw mula sa malayo. Nagpa siya siyang sundan nito hanggang sa susunod na linggo. Ito na ang chance niya para makabawi kay Kiyo at maipaghiganti si Angge. Pag uwi niya, agad na kumatok ang kanyang kapitbahay, dala ang keypad itong cellphone. May tumawag kanina, hinahanap ka. Sinabi ko tatawag na lang ako ulit kapag nakauwi ka na. Binigyan niya ng pera ang lalaki bago tinawagan ang numerong sinabi nito. Hello? Nandyan na ba si Isa? Boses ito ng asawa ni Erwin. Hello Magda, anong meron? May nalaman ka ba kaya ka napatawag? Humikbi na lang bigla ang babae kaya agad siyang kinabahan. Magsabi ka lang, nakikinig ako. Alam ko na ngayon ang rason kung ba't hindi ako magkaanak. Ipinaliwanag nito na ang tubig sa bahay nila ay nilalagyan pala ng gamot na Erwin. At ang gamot na yun ay para masira ang bahay bata ng isang babae at unti-unting gawing depektibo ang itlog na nabubuo. Kaya pala, regular menstruation ko dati tapos unti-unti ngayon laging 2 months o 3 months bago magkakaroon ulit. Inisip ko talaga all this time na ako may problema. Kaya pala ayaw niya magpatingin ako sa doktor. Kung di ko pa nakita yung tinatago niyang pakete ng mga gamot, hindi ko pa malalaman. Galit na sabi nito sa kabilang linya. Hindi niya inaasahan na kahit sariling asawa nito magagawa yun ni Erwin. Nasaan na ang first love na sinasabi nito? Kung may kailangan kang gawin, susuportahan kita. Napangiti siya sa sinabi ni Magda at sinabi dito ang kailangan niya at kailangan niya magkita sila ng personal. Nag-usap sila sa isang kainan. Nakasuot ng itim si Magda at malungkot ito. Pinaglalamayan ko na siya ngayon pa lang. Sabi nito nung mapansin niya ang damit. Naintindihan ko kung ano nararamdaman mo. Nawalan din ako ng kaibigan.
At sana maintindihan mo rin na kapag nais sa katuparan ko ang plano, wala ka ng asawa. Hindi na siya uuwi sa inyo o makakapunta kahit saan. Baka ngayon nasasabi mong galit ka. Paano sa susunod? Natawa si Magda. Sa susunod ba? Mabubuo pa ulit ang matris ko na tinunaw ng gamot niya? May babalik ba nun ang buhay ng kaibigan mo? O mapapawi ang sugat sa dibdib ng lalaking mahal mo? Hindi, di ba? Kahit anong bait natin mga babae, Iza, may hangganan ng pagtitiis natin. Yung akin hanggang kahapon na lang. Gawin mo yung balak mo. Kahit ako pa ang bumili ng gagamitin mong armas, sige. Si Magda ang nagsilbing susi sa pagtunto niya sa bawat galaw ni Erwin. Nagagawa niya itong sundan at malaman ang lahat ng tinatago nito. Nalaman niya rin sa wakas ang nais sabihin ni Angela nung araw bago ito mawala. Miyembro din pala ng isang sindikato si Erwin. Kilala ang lalaki bilang supplier ng mga lamang loob mula sa bilangguan. Ang mga presong wala ng pamilya o kahit sinong dumadalaw ay ipinupuslit na Erwin sa labas para kunin ang lahat ng organ na pwedeng ibenta. Kaya pala gano'n na lang ang naging hantungan ni Angela. Hindi lang simpleng pangangaliwa ang nangyari. Nang ikwento niya kay Magda ang mga nalaman, kahit ito'y nakasimpatya sa mga naging biktima ng asawa nito. Maging kay Angela, naawa ito. Pareho kami ng kaibigan mo si Angela. Natangay kami ng pambobola ni Erwin. Hinusgahan ko siya ng ganon-ganon na lang. Without knowing that she's so brave. Inalam niya ang totoo samantalang ako. Kung di ka pa dumating, mananatili akong bulag sa katotohanan. Napangiti siya. Hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo. Wala kang kasalanan. Dahil niloko ka lang din, Magda. Kung sino ang nagloko, yun ang dapat sisihin. Biktima tayo ng panliling lang niya. Kaya wag mo nang alalahanin yan. Dumating ang araw ng entrapment operation ni na Erwin. Nakamasid siya sa malayo at naghihintay na mag-umpisa ang gulo, saka siya lalantad. Noong dumating ang sasakyan ni Nakiho at bumaba ito ng sasakyan, pinigilan ni Iza ang kagustuhang umiyak. Namiss niya ang amoy ng pabango nito. Gusto niyang marinig ang boses ng lalaki. Lahat ay gagawin niya makuha lang ang pagkakataon na humingi ng tawa dito bago mawala. Nagkaroon ng palitan ng produkto at doon nagsimula ang patayan. Unang nagpaputok ang panig ni na Erwin. Samantalang si Kiyo agad nag-take over. Lumabas siya sa pinagtataguan dala ang isang kalibre 45 sa dalawang kamay. Matagal niyang sinanay ang sarili sa napakabigat at delikadong armas. Gusto niyang mapatumba si Erwin. At hindi na makatakas kaya ito ang pinili niya. Ibaba niyo ang armas. Napapaligiran na namin kayo. Sigaw ng isa sa mga pulis. Nagsalita ng ibang lengguwahe si Kiyo, kaya pansamantalang natulala si Iza. Anong ibig sabihin nun? Tumawa si Jared, kaya walang dudang nakakaintindi ito. Nagpatuloy siya sa pag-abante samantala, nagumpisa namang magpaulan ng bala si Jared. Move! 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 Naghalo na mga tao sa pananaw ni Iza. Nahiwalay si Kiyo sa kanang kamay nito, kaya napilitang umatras. Agad siyang lumantad upang pumwesto sa harap ng lalaki. Dumaan ka sa likod, nandun ang kotse niyo, tumakas ka na! Sigaw niya. Namilog ang mga mata ni Kiyo. Umiling ito at puno ng pagdududang sinabing, baka may bomba yun at gusto mo akong pasabugin. Hinila niya ito sa tabi upang halikan ng mariin bago itulak palayo. I'm sorry sa nagawa ko, Kiyo. Ikamali ako. Di na mauulit yun kasi itatama ko na ang lahat. Mahal kita. At salamat sa mga nagawa mo para sa akin. Nagkalat ang putukan habang nagsasalita siya. Kaya baka hindi narinig ni Kiyo ng maayos ang kanyang pinagsasabi. Gayon pa man humarap na siya muli sa gulo at sinubukang tulungan si Jared. Ba't ka nandito? Gulat na tanong nito. Hindi umimik si Iza. Pinilit na ibaling sa iba ang tingin niya. Hoy babae, masasamang tao kami. Sigurado ka ba sa pinaggagawa mo? Maraming beses na akong binigo ng sistemang to. Sabihin na lang natin na bayad na ako simula pa lang. Nakulong naman ako para sa wala dati.
Hindi ko mahanap si Erwin. Putang inong yun. Kinabahan siya para sa kalagayan ni Kiyo kaya sinundan niya ito mula sa likod. Nakasunod naman sa kanya si Jared dahil humupa na ang gulo. Naabutan nila ang isang nakakagulat na pangyayari. Nag-aagawan sina Erwin at Kiyo sa isang baril na nasa sahig. Hindi na hinintay ni Iza ang susunod na tagpo dahil tumakbo na siya papunta sa dalawa. Hindi maitutok ng maayos si Jared ang baril dahil masyadong dikita ng kanilang laban. Mabilis sinuntok ni Erwin ang dibdib ni Kiyo, saka mabilis na hinablot ang baril sa sahig at tinutok sa direksyon nito. Lumundag siya para protektahan si Kiyo. 2 putok ang narinig sa sandaling yon. Humandusay si Erwin na may tama ng bala sa sintido. Inasinta ng maayos ni Jared ang tama at siniguradong hindi na makakapirwisyo ang lalaki. Pero saktong nakapagbitiw pa ito ng huling bala. Pumikit si Iza at niyakap si Kiyo ng mahigpit. Sa huli, natupad niya ang kanyang pangako. Kakaibang init ang naramdaman niya sa kanyang tagiliran papunta sa likod. Para bang natutunaw ang kanyang katawan at dumidilim ang kanyang paningin. Narinig niya ang pagtawag ni Kiyo sa pangalan niya at ang pagmumura nito. Mabilis na tumayo si Kiyo upang buhatin siya. Agad naman silang dinaluhan ni Jared at kinuha siya mula sa bisig ng lalaki. She's bleeding a lot. She's dying on me. At nagsalita pa ito ng ibang lingwahe. Nalulungkot siya dahil ito ang huling pagkakataon na maririnig niyang magsalita ng ibang lingwahe si Kiyo. Kay sarap pa naman sana nitong pakinggan. Nagising siya sa mabigat na braso. Ramdam niya ang sugat sa kanyang tagiliran at kumikirot ito ngayon. Tumingin siya sa gilid at nakita ang mahimbing na pagtulog ni Kiyo sa kanyang tabi. Ito pala ang dahilan kung ba't namanhid ang braso niya. Inabot niya ang buhok nito gamit ang kabilang kamay at hinaplos yun ng makailang ulit. Ligtas si Kiyo. Nagawa pa niyang mabuhay matapos ang nangyari. Yun lang ang mahalaga. Natatawa tuloy siyang isipin nito na ito na yata ang unang pagkakataon na pinaboran siya ng Diyos. O baka naman ang kagustuhan niyang mabuhay ay tinalo kahit pa ang paghila ni kamatayan sa kanya ay pababa. Buti na lang may isa sa atin na natatawa sa nangyari. Imagine if there's 2 of us that's sad, edi boring, di ba? Pasaring na wika ni Kiyo habang nakamasid sa kanya. I just really want to punish you myself, mi corazon. Umayos siya sa pagkakahiga. Pinatawad mo na ba ako sa nagawa ko sa'yo? Pasensya ka na, di man lang ako nag-isip ng tama. Buti naman alam mo yung ginawa mo kanina. Mali yun. Who does that anyway? Nandiyan naman si Jared pero tumalon ka pa. Hindi nga yan. Yung sinaksa kita. Saglit na tumingin sa kanya si Kiyo bago inangat ang suot na damit. Look, ito ang ginawa mo. It will scar, yes. But please, if you want to kill someone next time, lakasan mo yung pagkakatarak mo. The doctor said it takes 3 to 7 centimeters to reach the heart. Yung saksak mo hindi man lang umabot ng 2 sentimetro. Nakahinga ng maluwag si Iza. Hindi naman maintindihan ng lalaki kung ba't siya umiiyak. Pinatatahan siya nito habang pinagagalitan pa rin dahil sa kanyang ginawa. May bumisita rin sa kanya, si Magda. Hinanap siya nito kaya naman dinala na nila Jared sa Tagong Clinic kung saan siya nagpapagaling. Sana naman maging okay ka agad, Iza. Alam mo ba, hindi na nakauwi ang asawa ko. At hindi rin alam ng mga katrabaho niya kung saan siya nagpunta. Mukhang nilayasan na talaga ako ng lalaking yun. Sabi nito kasabay ang pagkindat. Natawa siya. Kamusta naman ang pakiramdam mo? No regrets, di ba? Tumango si Magda. Akala ko yung pressure na magkaanak kami. Nanggaling mismo sa akin, hindi pala. Sa tuwing nakikita ko si Erwin, naalala ko ang purpose ko bilang asawa na hindi ko kayang gampanan. I feel pressured because I don't want my husband to leave me. Yun. Now I'm free. Napatango naman si Iza. Ito na ba ang huling pagkikita natin? Wag naman sana. Pero alam kong kailangan niyong maglilo ngayon. Saan kayo pupunta? Napatingin siya sa pinto at excited na nagkwento patungkol sa lakad nila patungong Spain. Doon daw nakatira ang kapatid ni Kiyo. Kaya susubukan naming maglagi doon ng ilang taon. Wow,
Alam mo ba kahit kailan hindi pa ako nakakapuntang abroad? Mukhang magandang gawin yan lalo pat biyuda na ako ngayon. Malakas ang kutob ko na magkikita pa tayong muli. Ano sa palagay mo? Napahagik-gik siya sa kabila ng sakit sa tagiliran. Pakiramdam ko, magkakatotoo yan, Magda. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Nagtatabi ng mga tinuping damit si Iza nung marinig niya ang pagtahol ng aso sa labas pati ang pagtawag ni Santino. Mama, narito yung kaibigan mo. Napailing siya. Itong Filipino ng kanyang anak na impluwensyahan ng sinaunang kanta na trip pakinggan ni Kiyo tuwing hapon. Mi corazon, si Magda may dalang cake. Pareho talagang may ingay ang kanyang mag-ama. Naintindihan niya ang mga sinasabi ng mga ito, kahit gamit ang ibang lingwahe. O sige na, bababa na ako. Nang madaanan niya si Kiyo, agad niyang pinisilang tagiliran nito. Ngumisi naman ang lalaki sa kanya, habang tinitignan ang kanyang kasuotan. Kamusta ka? Pina-check namin si Santino. Mukhang wala namang problema sa puso niya, kaya kahit papaano napanatag kami. Tumigil na din si Kiyo sa mga operasyon nila sa iligal na gawain para sa pamilya namin. Ikaw, anong bago? Napangiti si Magda sa kanyang mga sinabi. Mabuti naman. As for me, well, naalala mo si Jared? Oo, yung kanang kamay ni Kiyo at matalik niyang kaibigan. Kami na. Hindi ko inaasahan na romantic din pala ang kumag na yun. Well, I'm on to my way of building my future again, Iza. Maraming salamat. Sa kabila ng gulat, agad siyang tumango. Wow ikaw pala talaga ang makakapagpatunaw sa pusong bato nun. Congratulations, Magda. Mabuti na lang at nakilala kita. Madamdaming saad ni Magda, kaya hindi niya mapigilang tumayo at yakapin ito. Salamat din sa iyo at naliwanagan ako. Matapos magligpit ng pinagkainan, pinuntahan nila sina Kiyo at Santino. Sa patag na damuhan at malawak na tanawin sa malayo, naroon ang kanyang mag-ama, nagpapalipad ng saranggola. Ang aso nilang si Chow Chow, may sinisinghot sa gilid. Ay oo nga, masusunog sila sa init, Iza. Natawa na lamang siya, dahil alam niyang walang makakapigil sa bonding time ng dalawa. Mula sa lugar na nagngangalang Granada, Southern Spain, nag-uumapaw ang pagmamahal ng isang simpleng pamilya. Si Iza, Kiyo at Santino. Hindi nila inasahan na dito nila mahahanap ang kapayapaang hinahangad. Pero pareho silang handang magstay para sa buhay na gusto nila. Alam niyang susuportahan ni Angela ang desisyon niya kung nabubuhay lang ito ngayon. Kung hindi man ibigay sa atin ang pagkakataon na lumago, makalaya o umusad. Matuto tayong magpumilit at lumaban mula sa mapanakit na panahon. Ang gagawa ng future natin tayo rin mismo. Kaya hindi masamang pilitin ang mga bagay na pwede pa, alang-alang sa tsansang baka bukas pagising natin ay mas okay na ang lahat kumpara sa dati. Magsara man ang pinto, huwag mag-alala dahil may bintana pa. At kung wala talaga, marahil sa bubungan daan. Lumabas ka mula doon at makikita mo ang kagandahan ng mundo. Hindi man patas ang mundo, pero makikita mo ang kagandahan nito dahil meron kang pag-ibig sa puso mo. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Eusebia Fajardo, Imelda Forteza, Edna Espinosa, Pris Viteros Rose, Saud Dumala, Cleo Kawaling, Flor Arcega, Emma Ruth Peniro, Nor Samdalgan, Marjon Pestolante, Arlene Fresnido, at Maria Cristeta. Maraming salamat po sa inyong lahat.